So mga katropa, mayroong dalawang kalapati dito na paikot-ikot sa barko namin. Yan. Try natin silang hulihin at alagaan natin. So mga ilang araw ko na rin tinatry na mahuli pero medyo mailap pa silang dalawa. So lagyan po muna natin ng pagkain para makakain muna sila. Ang location namin ngayon ay nasa gitna kami ng Pacific Ocean. So hindi ko po alam kung saan to galing yung mga kalapati na to, but ilang araw ko na rin silang inaalagaan pero hindi ko mahuli-huli. So umahanap lang po ako ng magandang tiyempo para mahuli, kasi baka maunahan tayo ng mga predator dito, kasi mayroon pong mga lawin na lumilipad din sa paligid. Kayang-kaya nilang dagitin itong mga kalapate. So mga katropa, andun silang dalawa sa taas. So i-try natin akyatin. Ayan, may dala po tayong patuka. So sana this time mahuli natin, dahil mga ilang araw ko na rin tinatry na mahuli itong dalawang kalapate para maalagaan natin. So guys, lapitan natin. Ayan, tuka na tuka. Ayan, yan, tutuka na po. Yan. So sign na po yan na parang gusto na po magpahuli itong dalawang kalapate na to, kasi pagod na rin yan sila sa kakalipad. Ilang araw na rin silang paikot-ikot dito sa barko namin. So mga katropa, 1 week ago dumaan po kami sa bansang Japan. So after 1 week, may nahuli pa akong dalawang kalapate. So ito po sila. Yan. Medyo mailap pa po. Noong last 3 days ago, nahuli ko na sila. Pinakain ko lang, din pinakawalan. And then, after 3 days ulit, bumalik dito sa barko namin. So parang nagpapahuli na sa akin. Kasi parang napakahina na nila. Parang hindi nila kayang lumipad. Kaya madali ko po silang nahuli. So ito sila ngayon. So I assume na ito pong mga kalapati na to is galing sa Japan. Yan, ito po yung mga itsura nila. Palalakasin natin itong ating dalawang alagang kalapati. So nakakaawa naman, pag malakas na sila, and then pag may nakita pa akong pinakamalapit na isla, ay pakakawalan na natin itong dalawang kalapati. Malamang sa malamang wala na silang makitang isla, kasi itong mga kalapati na to is matindi po yung eyesight nila, memory, at yung sense of smell. Pero kung wala na po silang makitang isla, ay siguro yung barko namin yung nakita nilang pinakamalapit na kung saan pwede sila makapagpahinga. So gagawan ko po sila ng improvised na kulungan, kasi bawal po dito sa amin may alaga. So kailangan before po kami dumating sa susunod na port ay mai-release ko na po sila, dahil bawal po ito. So sa ngayon pala mga katropa, medyo napakagaan nila, napakahina. At halatang gutom na gutom at uhaw na uhaw. Ito yung singsing niya. I'm not familiar sa mga singsing ng mga kalapate. Yan. Pero ito, mayroon siyang singsing. Yan. Hindi ko alam kung ano pong ibig sabihin nito. At sa may bandang pakpak niya ay mayroon siyang iba po ay may number. Hindi ko lang. Yan. So very weak na po siya. Hindi na siya masyadong mailap. Actually pag hinuli mo ito ay hindi na siya tumatakbo ng mabilis, kasi parang nangihina. Kaya nag-decide po ako na i-keep dito pansamantala, kasi bawal naman po ito alagaan sa barko. Palalakasin lang natin siya and then pakakawalan natin. So dalawa po ito. Yan. Ito po yung mukha niya. At meron pa pong isa. Ito yung mas malaki. Yan, ito medyo mas malaki siya compared tong kanina. Katulad nung isa kanina, mayroon din po siyang tinatawag na parang singsing. Singsing ba tawag dito? Basta mayroon pa siyang mark. Ayan, may number po siya. So it means na ito po ay racing pigeon. Yan. Ayan po yung mukha niya.
At meron akong nakita dito na number. Yan. Yan, number yan. Pakakainin po muna natin and then lilinisan natin mamaya yung paa nila dahil sobrang dumi. Kasi pa ilang araw na rin siya paikot-ikot dito sa barko namin. Malalakasin lang natin sila and then pag may malapit na isla, pakakabala natin. Okay? So gumawa lang po ako ng improvised na kulungan mga katropa. Isang bakanting tray at sinapinan ko lang ng karton. Nilagyan natin ng patuka at tubig. So ayan na guys yung ating kalapate, pinakain na po natin. So tignan nyo naman kung gaano sila kasabik sa pagkain. Halatang gutom na gutom at uhaw na uhaw. So simula ngayon hindi na sila magugutom dahil araw-araw natin silang pakakainin. Papalitan natin yung kanilang mga inumin and then i-check po natin yung kanilang kalagayan. So guys, samahan niyo po ako at alagaan natin hanggang mapakawala natin ito sa pinakamalapit na isla. So tingnan natin, ito yung day 2. So as of now, papangalanan natin silang si P1 at si P2. Pigyon 1 at Pigyon 2. Yan na po yung unang pumasok sa isip ko. So ayan na po silang dalawa. So ayan na po yung dalawa kong alaga. Ngayon, medyo maila pa po sila ng konti, ano? Hindi po masyado natin silang nahahawakan. Pero unlike po nung una natin silang nakita ay napakailap, ngayon medyo hindi na sila natatakot sa akin. So lalo na po pag lumalapit ako sa kanila, ang ginagawa ko ay sumisipol ako. So yan na po yung palatandaan na kakain na sila. So medyo hindi pa po sila at ease, medyo may takot pa sila sa akin, but asahan natin na sa mga susunod pa mga araw ay mapapaamo natin itong dalawa nating alaga. So tignan nyo naman po itsura ng mga kalapate na ito, halatang halata talaga na imported, ano. So according to my research, yung mga pigyon po sa Japan is Burkamin. So yung mga Burkamin na kalapate ng Japan, ito po ay mostly ginagamit ng mga nag-racing dahil sa kanilang winning bloodline history. So isa po yan sa pinakamahal na pigyon sa Japan. So mga katropa, this is day 2. Simula ng inaalagaan natin itong dalawang kalapate natin. Yan. So guys, hindi ko pa alam kung alin po dito yung male at saka yung female. So medyo malakas na sila, pinakawalan ko kanina. Masigla na sila, unlike po nung una ko po sila nakita at before ko po sila mahuli ay napaka-weak po nila, halos hindi sila makalipad. Okay, ngayon medyo masigla na po sila, nakakainom na. At hinugasan ko na pala yung kanilang mga paa. Ayan, malinis na. Nakikita na natin yung mga marking nila. So mamaya ipapakita ko po sa inyo yung marking nila para at least may idea ako kung saan po sila galing. Okay. Yan. Ang cute po. Yan yung mukha nila, oh. Pupogi. Yan. Ito yung medyo maliit. So yung nakalagay dito is, ayan, para makita nyo guys. Ayan, nakalagay is Japan 23. Nakalagay dyan, Japan 23. At may marking siya, mayroon siyang number na HL 06244. Yeah, I believe ito po yung entry number nila, but I'm surely na nakalagay dito is Japan 23. Okay? Japan 23 HL 06244. Yan, 06244. Sabi doon nila, pag hinawakan daw dyan dito, pag pumapalag daw ay lalaki. Ewan ko lang kung totoo yan, ha. Yan, ito pumapalag siya. Tingnan natin yung isa. Mas maliit pala to compared doon. Yan pala yung malaki. So tingnan natin yung ano, pag hinawakan doon dito, malalaman doon natin kung female daw or male. Ito hindi pumapalag. So ibig sabihin, ito yung babae. Dahil pag pumapalag daw, pag hinawakan dito, napansin nyo kanina, pumapalag,
yun daw yung lalaki. So comment below kung totoo po ba yung ganong kasabihan. Dahil wala po akong idea, may nakapagsabi lang po sa akin. So tingnan naman natin yung kanyang markings. So kanina nakalagay yun Japan 23. Ito naman Japan 23 din. Japan 23. And then mayroon din siyang marking na LB 04466. So ito siguro entry number nila yon, pero I'm surely ito mga kalapati na ito ay galing sa Japan. So mayroon din akong napanood dati na pag may racing pala, dinadala yung lahat ng kalapati sa barko, and then pagdating sa laot ay sabay-sabay pakakawalan. So siguro wala na silang makitang isla at napadaan yung barko namin. Tama po yan, somewhere in Japan dumaan po yung barko namin. So ito po, dito na po sa barko namin na malagi. Actually, unang huli ko po dito ay pinakawalan ko, and then bumalik ulit sa amin. Ibig sabihin, wala po silang mapuntahang isla. So kawawa naman, kaya aalagaan na muna natin before po natin pakawalan sa pinakamalapit na isla. So yan lang guys, day 2. Abangan nyo po bukas. Pakakainin po muna natin itong dalawa nating alaga. Okay. Diyan na sila. Kain na kayo. Kain na. Yan. Kain na kayo. Sila. Ayan. Ayan. Tatapon mo. Sige lang. Uy. Sarap ng kain nila. So sa ngayon, medyo mailap pa sila ngayon sa akin, ano? Ayaw pa magpahawak, pero hindi na sila lumilipad pag bubuksan ko yung pinaka-cage nila. So medyo nanonumbalik na po yung kanilang mga lakas, and hopefully bumalik na po yung dati nilang katawan, at para mapakawalan na natin sila. So mga katropa, this is day 3 mula nang inaalagaan natin itong ating mga kalapati. So pakakainin po muna natin sila. Kain na kayo guys. See? Gutom na gutom yung aking mga alaga. Sige, dyan na kayo kumain. Gutom na sila. Hello guys. Ayan na yung aking mga alaga. Gutom na. Day 4. So medyo malakas na po sila. Masigla na. Pag may nakita tayong isla, pwede na po natin sila pakakawalan. I think kabawi na po sila. Medyo bumigat na rin po yung timbang nila. So naghihinay na lang po ako na may makita kong pinakamalapit na isla. So far sa ngayon ay malayo pa. So nakamonitor naman po yung sa bridge namin. Sinabihan ko na pag mayroon silang medyo malapit-lapit na isla, ay pwede ko na itong pakawalan. So mga katropa, sa ngayon ay unti-unti na po kami nagkakaroon ng bonding. Hindi na sila masyadong natatakot sa akin. Unlike before, nung una medyo mailap pa sila, ngayon kahit na lapitan ko or hulihin ay hindi na po masyadong mailap. So nagkakaroon na rin po sila ng trust sa akin, kasi alam niyo mo, mga kalapati ay matatalino. Alam nila yung sinong nagpapakain sa kanila. Grabe po yung memory ng mga kalapati. So friends na po kami nito mga katropa. Hindi na po sila natakot sa akin. Yan, tuwing sisipol po ako, nakikita mo sa mga reaction nila na talagang na-excite na sila. Alam nila na pakakainin sila. Wala. Ito po. So, ayan na sila guys. Kampanting-kampante na sila, oh. Talagang hindi na sila na-stress dati. Takot na takot sila sa akin. Ngayon,
Hindi na. Yan. Nakikipaglaro na nga sa camera eh. Yan. So tignan nyo naman guys kung gaano po kagaganda yung itsura ng mga ibon na to. So ito pala yung mga berkamin ay very popular po ito sa Japan. Mahal po ito at isa po ito sa mga pinakamatalinong kalapate. No wonder na simula noong unang panahon sila talaga yung ginagawang delivery bird o messenger noong panahon ng mga hari na wala pang technology na magdadala ng message. Yan yung maliit, yan yung babae. I think ito naman yung malaki, yung lalaki. Male and female, I think hindi ko lang po sure, di po kasi ako marunong tumingin sa mga kalapate kung ano nga bang pagkakaiba ng babae at sa lalaki. Maliban lang doon, pag hinawakan mo daw yung tuktok o yung tuka, pag pumapalag daw, yun daw po yung lalaki. So sa dalawa, yung malaki ito, pag hinawakan mo yung tuktok, ito yung pumapalag. So ito naman yung maliit, yan naman pag hinawakan mo yung tuktok ay hindi siya pumapalag. So please comment below kung ano ba talaga yung pagkakaiba ng lalaki at babae when it comes to sa kanilang appearance, or mayroon po bang mga pamamaraan para malaman natin, o mayroon po mga palatandaan kung ma-determine natin kung ano po yung pagkakaiba ng male at yung female. Okay. So ubus na, naghahanap na naman sila. Ito, bibigyan natin. Yan. So yung pinapatuka ko pala, yan, ito mixed grain. Ginagamit ko ito pang saing sa mga kasama kong mga Korean. This is day 5 mga katropa. Tingnan natin yung ating mga alaga. Ayan, tingnan natin. Oh, ubos yung pagkain nila. Oh, ayan na sila. Kumusta kayo guys? Kumusta kayo? Hindi na sila mailap. Ayan na sila. So, pakakainin natin. So ayan mga katropa, pag purong bigas yung ibigay natin, medyo hindi sila masyadong ganado sa pagtuka, ano? So siguro nasanay sila, yung pinapakain sa kanila, yung parang concentrate, yung mga may mix na beans at iba-ibang kulay, no? So sa ngayon medyo ayaw nilang kumain. So ito po day 6, pang-anim po na araw. Simula na inaalagaan natin itong ating mga kalapati. Isa ngayon medyo behave sila, hindi na sila natatakot sa atin at nakikipaglaro na. Okay, so pakakainin na muna natin sila and then pagagalain natin para makapag-exercise at makapag-relax itong dalawang kalapati. Mainit. Hindi sila mainap sa akin. Hello. So ito na sila. Yan. Hindi na sila mailap. Medyo malakas na po yung kanilang mga pangangatawan. Oy. So sa ngayon, yung mga traditional method na mga timing racing pigeons pala ay mayroong mga rubber rings. Yun po yung tinatawag nilang sing-sing. At yung iba po ay mayroon na pong electronic timing method, yung tinatawag na RFID. May mga tags po sila at may mga GPS. So sa Japan, 3 hanggang 4 na beses nagkakaroon ng karera ng mga kalapate. So ito po isang napakalaking events. Ang tawag po nila dito is the champion race, na kung saan sobrang malalaki yung pustahan. So yung mga kalapati ay pinapakawalan. Ang alam ko yung distance ay umaabot ng nasa 750 to 1,000 kilometers. So sa ganung kalayo, 40 hanggang 50% na po yung nakakabalik. So yung iba po ay hindi na po nakakauwi sa kanilang mga nest.
So ito po yung first time ko na mag-alaga ng kalapate. So hindi rin pala ganun kadali. Mahirap din pala mag-alaga ng kalapate. Kasi unang-una, makalat sila, kahit saan po sila pumupupo. Kaya yung iba sa atin ay tinuturing silang mga salot, marumi, at perwisyo. Lalo na po sa mga labahan natin, sa nakasampay, sa mga kotse natin, sa bubong. Pero nakakawala din pala ng stress pag nag-alaga ka ng kalapate. So nagkakaroon kayo ng bonding at nagkakaroon kayo ng trust sa isa't isa. So dito ko naunawaan na isa pala ito sa pinakamasarap alagaan itong kalapate. So kung pwede ko lang itong ipa-ship back doon sa may-ari, kasi alam ko yung mga Japanese ay talagang mahal na mahal nila yung kanilang mga kalapate. At ito po yung mga kalapate na to ay hindi po basta-basta dahil mahal po ito. Yung iba po ay talagang nag-i-invest para mapakain, mapalakas, kasi malaki po ang pusta nila dito. So mga katropa, day 7, pang 7 araw. So ayan na sila, talagang hindi na po sila mailap, nakikipaglaro na sa akin. Yan, tingnan nyo naman mga katropa kung gaano na po sila kasigla ngayon. Before na lumilipad pa sila pag nilalapitan ko, ngayon hindi na sila natatakot sa akin. Alam na nila pag nagsipol ako, alam nila na darating yung pagkain nila. So matatalino talaga yung mga kalapate. No wonder na simula nung unang panahon, sila talaga yung ginagawang messenger dahil talagang mayroon silang katalinuhan compare ko sa ibang ibon. Yan. Oh, maitin nila sa akin, oh. Hindi sila natakot. So yung ginagawa ko tuwing umaga pag nagpapakain ako sa kanila, inihimas ko sila. Yan. Para umamo. Kasi sabi daw nila, yung mga kalapati daw ay matatalino. Alam daw nila kung sino yung nagpapakain sa kanila, makikilala nila. So malalaman natin again kung ito'y babae o lalaki. Tingnan natin. Ayan, pumapalag, lalaki. Yung isa, tingnan natin. Ito hindi pumapalag, so ibig sabihin ito daw yung babae. Day 8 mga katropa, pakakainin na natin sila. Yay! Mating time! Oh. Ang babait ng aking mga alaga. Mamaya palitan naman natin ng papel. Every day, tuwing hapon, pinapalitan ko po ito ng papel. Wow! Very jolly na sila. Masigla na. Masigla na yung aking mga alaga. Every time bago po ako magpakain sa kanila ay sumisipol pa ako. Pag sumisipol ako, alam na nila na napakainin na sila. Yan, kaya masigla na naman sila pag nakarinig sila ng sipol mula sa akin. Kung before ay lumilipad sila tuwing lalapit ako, ngayon hindi na, para nakikilala na nila ako. So talagang napakatalino talaga ng mga kalapati. Kasi every time and then hinihipo ko rin sila, hinihimas ko after ako magpakain sa kanila. Pang day 10 po natin ngayon.
So mga katropa, in-inform pa ako sa taas na 2 days ahead ay mayroon na po kaming islang madadaanan. So hindi ko na po banggitin yung place, basta somewhere in Mexico. So kung pwede ko lang po sana itong i-keep, ay gusto ko po sana manatili dito sa barko dahil talagang nakakawala po ng stress. Alam niyo naman dito, very isolated po kami. So maganda pala itong stress reliever, ano, yung pag mag-alaga ka ng kalapati. But malaki po yung multa pag nakita po sila dito sa barko namin na walang permit. So mapipilitan pa akong pakakawalan before po kami makarating doon sa susunod po na port namin. This is day 11. So, buksan natin. So, ayan na. Ayan. Okay. Ginagawa ko, pinapatuka ko muna sila sa aking kamay. Ayan. Ayan. Pag nakakita sila ng patuka, hindi sila natatakot. Before, pag ilagay ko sa kamay ko yung mga kanilang pagkain ay parang takot sila lumapit sa akin. Pero ngayon, hindi na. At saka pag tuwing nalapit ako dito, sumisipol ako para tandaan na kainan na. Baka kainin ko na sila. Okay? Ayan, kahit nilayo ko pa ako sa silang naghahabol sa akin. Ayan. So mga katropa, ito po'y pang 11 araw na pananatili nila dito sa barko. Simula nang inalagaan ko sila at masasabi ko na talagang fully recovered na po. Bumalik na po yung lakas nila, pati po yung mga muscle nila ay talagang makakapako po na talagang bumalik na po sa dati. Alam nyo po, itong mga kalapate na ito ay talagang sagana sa pagkain, sa vitamina. During po sila inalagaan ng original owner, lalo na po pag sila po isasapak sa karera para maging malakas po at talagang manalo sa napakahabang karera. So mga katropa, every after work ko po ay talagang pinapagala ko sila dito kahit maliit lang po yung space, at least para makapag-exercise sila. Po tingnan nyo naman mga katropa yung instinct nila, no? Sila po yung nag-i-exercise din. At talagang makikita mo talaga na nanumbalik na po yung talagang lakas nilang dalawa. Ayan. So nakakatuwa tingnan. Yung dating napakahina na mga kalapati ngayon ay sobrang lakas na. At ready na po. Alam ko ready na po sila para pakawalan. So mga katropa, hanggang dito lang yung video natin for today. So bukas, abangan nyo po yung ating pang day 12. So 1 day from now ay pakakawalan na po natin itong ating mga cute na alaga. So abangan nyo po mga katropa. Sana po patuloy po kayong manood sa aking mga video. So mga katropa, this is day 12. So naabutan ko po yung dalawang ito nagtutukaan. Hindi ko po alam kung anong ginagawa. Pero according po sa aking research at napagtanungan, sinusubuan daw ng lalaki itong babae. Yan daw po yung palatandaan na parang magme-mate na po sila. So comment below mga katropa kung ano po ang ibig sabihin yan. Bakit parang naghahalikan sila, ano? Ayan. So nakakatuwa naman tingnan. So mga katropa, abangan natin yung susunod na moves ni lalaki. Yan. So naiisip nyo na po ba kung ano po yung naiisip ko? Yan. Parang totoo po yung sinasabi nila. Yan. Pag nagsusubuan sila, ang kasunod po niyan ay, alam nyo na. Yan. Mukhang sinisidyos nung babae si lalaki. Ito naman si lalaki, parang pakipot.
Oops. Oops. Nagmamasid-masid. Ayan. Sinubuan ulit si babae. So tingnan natin kung ano po yung move ni lalaki. So ganun pala sila magsubuan, ano? Talagang parang nag-i-imbak ng pagkain si lalaki sa kanyang lalamunan. Ito naman si babae, ayan, dinudukot niya sa lalamunan ng lalaki yung pagkain. Ayan, in return, parang ayan, parang humalik-halik naman si lalaki kay babae. So nakakatuwa tingnan. So sana tama po yung naiisip ko. At sana matimingan natin at makuha natin ng video para ma-confirm natin na talagang mag-partner sila. So ayan na po mga katropa, talagang nag-exercise na sila. So parang alam nila na napakakawalan sila. So sana yung makakuha sa kanila ay maalagaan sila ng maayos. At sana ligtas sila. So kailangan na po natin silang pakawalan dahil bukas ay darating na po kami. So ayan, nagsisimula naman po silang magsubuan. So sana makuha natin ng footage, ano, yung na kung paano sila mag-mate para at least ma-confirm natin na talagang mag-partner sila. Okay? So hintayin natin mga katropa kung anong susunod na mangyayari dito. Yan. So ayan, nagsusubuan na naman. Parang naglalambing na naman itong si babae. So tingnan natin kung anong susunod na mangyari dito. So ayan na po mga katropa, na-confirm natin na talagang mag-partner sila. So maswerte po ang makakahuli dito dahil panigurado po na mapaparami nila yung lahi ng Berkamin na galing Japan. Isa po ito sa pinaka magagandang kalapate at I'm sure mahal po ito. So mga katropa, so maya-maya pwede na po natin ito silang i-release dahil ito na po yung araw na pwede na po natin silang pakawalan dahil may natatanaw na po tayong malapit na isla. So samahan niyo po ako mga katropa dahil sama-sama natin silang pakawalan. So mga katropa, ngayon makakawalan na natin yung ating mga alaga. Yan, dahil meron na po isla. Yan, yan, malapit yung isla. So mga 2 linggo din po natin silang inalagaan. So ngayon malakas na. Hopefully maging ligtas sila at sana yung makahuli sa kanila ay aalagaan din sila. So goodbye! Goodbye! So yan na, pakakawala na natin sila. 1 and go! Ayan sila yan.
Siguro iikot-ikot mo na sila. So ayan na yung isla, yan malapit. Sana makarating sila doon sa kanilang pupuntahan. Maraming salamat po mga katropa sa mga nanood, sumubaybay at tumutok sa napakahabang video. Ito po si Chef Angel, isang animal lover. Sasabi sa inyo, mag-ingat kayo palagi and God bless!